No, kailan ho maaari o maghaharap ang Vice Presidente at si Kuya Ram Madriaga o Sir Ram Madriaga sa April 14 kung di ho ako nagkakamali, 3 araw na lang. Ang gagawin ho natin diyan mga kababayan, mga Boss Chief Sir, ila-live po natin 'yan mismo dito sa Mark Ramos channel, no? At sabay-sabay tayo manonood niyan mga bossing. Oh, isa pa ito, mga kababayan, ang ombudsman, no? Ombudsman to comply with House request. Naku po, ito yung tungkol sa SALN ng Vice Presidente. Takot din sila. Yung mga DDS kung ano-anong mga atsu-tsu na pagpapaliwanag para mailigtas na wag maipakita yung SALN ng Vice Presidente kasi kapag ka nagsinungaling kayo ay yari ka. May tulog ka. Di ba? Yan lahat ho mga bossing. Yan ang kinatatakutan nila. Ano ang sabi ni Topacio mga kababayan? Nung panahon ho ng paumpisa pa lang o nag-uumpisa pa lang po na mamili para maging ombudsman. Pag si Boying ang naging ombudsman, yari tayong lahat. Bakit? Siguro alam nila mga kababayan na talagang susundin ni Boying Remulla kung ano yung mga nakasaad at kung ano yung mga tamang proseso sa batas ho, mga kababayan. Hindi yung uubra yung kagaya nung kay Martires na tutulog-tulog ho, 'di ba Tato? Oh, biruin mo ano sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla? May mga kaso na hinahagilap siya na ikinaso nila Trillanes doon sa ombudsman nung panahon ni Ombudsman Martires pero hindi nila makita. Saan kaya napunta yon? Panigurado naman ho tayo kung sino yung mga kinasuhan ni Trillanes doon. Malamang sa alamang, puro mga DDS yun. Ang tanong, bakit hindi matagpuan at hindi makita? Diba? Oh, sandali. Okay. O di ho ba? Mga kababayan? Anyway ho, alisin na natin yan at lumipat na po tayo doon sa ating tatalakayan. Nako, eto mga bossing. Sino ba uunahin ko dito? No? Hindi kasi ito yung mga DDS, mga bossing, nakakagigil. Nakakagigil. Sobrang lugmok sa katangahan, lugmok sa pagiging uto-uto. Di ba, Marge? Ito ho, miski ultimo po, mga kababayan, yung News 5 ng galaiti na po sa mga DDS na ito. Bakit? O pakinggan nyo ho. Sabi na lang kayo ng totoo. Ayan. Kasi yung mga DDS, putik na yan, nandoon ang News 5, ABS-CBN, nandoon ang GMA, lahat po, nandoon. Tapos sasabihin nila, AI yan, recorded yan, ipinalabas na dati yan, tapos inulit lang nila. No? Biruin mo. Live na live. Hirap na hirap silang paniwalaan, mga kababayan. Pag DDS ka, puking na, siguro nakakahiya po. Pinaka nakakahiyang nila lang sa buong mundo, mga bossing, siguro DDS. No? Biruin mo, alam mo na, nakita mo na, naka-live na at talagang 100% na si Pangulong Bongbong Marcos yun. Pero papaniwalain mo yung sarili mo na hindi totoo yung nakikita mo. Di ba? Sabi ni Music Stories, mahina si John Vic, puro papogi lang, walang aksyon. Oy, wag ka. Baka makita mo yung action niyan kay Harry Roque. Hindi, pero hindi kita masisisi dyan. No, ako din minsan napapaisip din ako, bakit gano'n? Parang puro salita. Sasabi, mahuhuli, ganito, ganyan. Tapos wala pa din. No? Pero tama yan. No? Kailangan medyo may pagkilos na din kay John Vic Remulla. At baka, sana, makita natin dun kay Harry Roque. Yan. O ito, mga bossing, yung News 5, visit na sa mga DDS. Pakinggan nyo. Utang na loob yung agenda nyo, wag nyo na kaming idamay. Wag na rin kayong magloko kung manloko ng ibang tao kung gusto nyong i-push yung agenda nyo. Putang ina kasi yung mga yan manloloko. No? Bukod sa mga buraot na nga po, mga manloloko pa. Para lang magka-views, para lang maiupo yung mga iniidolo nilang mga politiko, maagaw yung pagiging presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat to gagawin. No, pati po yung mga pagpe-fake news.